Magandang umaga mga kabayan. Latest update po rito sa SLEX Tier 4. So, narito po tayo sa barangay sa Imsim, Calamba, Laguna. Ito na po mga kabayan, yung pinaka-entrada ng SLEX Tier 4 Extension, 66 kilometers mga kabayan. Mula rito sa Calamba, Laguna, magtatapos po ito sa mismong Barangay Mayaw, Lucena City. Atin pong i-update ngayon yung portion rito sa may geothermal mga bayan, no? Silipin natin kung may latag na bang simento. Bago ang lahat mga bayan, paki-like, paki-share, follow at subscribe na rin sa ating YouTube channel, Porca Studio. Ito na po mga bayan, yung mismong pinaka-tulay rito sa mismong barangay sa MC mga kabayan, na ngayon po ay malapit na po itong matapos yung bandang kaliwa na pinaka-main column. Kakaiba po itong main column rito mga bayan. So, umpisa na po natin mga kabayan ang pagsilip sa mga progress rito mga kabayan. So, ngayon mga kabayan, masilayan po natin yung mapa rito sa alignment nitong SLEX Tier 4. Ayan na po yung mapa dyan mga kabayan. No? Dito po tayo mag-update. Yung portion na yun mga kabayan. So, at itong package A, B, C, yan po yung bubuksan. Sabi ni DOTR Secretary Lopez. Ayan po. Package A, 11.32. Package B, 12.75. Package C, 7.50 kilometers mga bayan. So, sabi ni DOTR Secretary Lopez ay yaang tatlong interchange na yan ay bubuksan di umano bago magpasko. At may total cost ito mga bayan, itong kabuuan ng SLEX Tier 4 extension na may habang 66.74 kilometers. Mayroong total cost 58.42 billion pesos mga bayan. So, yan po yung full details. So, sana ito ay comment po kayo mga bayan kung ito po ba ay kakayanin bago mag-December sa ating mga dito sa package. Kayo na po ang humusga mga bayan kung ito ay kakayanin bago siya magpasko ngayong taong 2026. Siguro ay mga eksperto sila, ay alam nila yung kanilang ginagawa pero maraming nagbabash dahil hindi daw kayanin. Masilayan ninyo ngayon mga bayan yung progress. So ito na yung drone shot natin mga bayan sa pinaka-entrada karugtong sa SLEX TR3. So yung mga sasakyan na nasa kaliwa banda mga bayan, yan po ay galing Maynila po yan. So yung right side naman ay galing Batangas papuntang Maynila. So masisilayan ninyo mga bayan yung SLEX TR3, nasa 6x6 lane na po yan mga kabayan. Napakalapad. So ito na po yung tulay na yan sa baba natin. So yan na po yung pinaka-entrada ng SLEX TR4 extension. Mula rito sa barangay sa Imsim, Calamba, Laguna, ito po ay magtatapos sa Barangay Mayaw, Lucena City mga bayan. So ito na po yung pinaka-circle. Dito po kayo dadaan. Once na ito ay magbukas na bago magpasko ngayong taong 2026 mga kabayan. Huwag po kayong mag-alala dahil mag-vlog po tayo dyan mga kabayan once na ito ay partial operation na. Yung sasakyan na dumaan sa ngayon, yan po ay taga-SLEX po yan mga bayan ha. Baka sasabihin marami mag-comment saan ang entrance ito or pwede na bang makadaan. Minsan dadaan tayo pero wag ko na lang sabihin mga bayan, medyo confidential So ayan po yung pinaka-circle talaga. So sa ngayon mga bayan, bawal po talaga dumaan dyan dahil yan po ay under construction pa, lalo na po ay pinaspasan na ng husto ang pagtrabaho dyan dahil hahabulin di umano nila yung mismong bago magpasko ngayong taon.
para makahabol doon sa sinasabi ni DOTR Secretary na bubuksan ito kung hindi November, December. Di na, napakalaking alwan mga kabayan. Asahan po natin mga kabayan na kung bubuksan ito yung package A, B, C mula rito sa Calamba, Laguna, Santo Tomas, Macban, San Pablo, at yung mismong package C sa may from San Pablo to Tiaong, yan po yung package C mga bayan na may habang 7.50 kilometers. So yung baba natin, yan po yung pinaspasan na ngayon pagtrabaho. At sa dulo, lampas ng building na kulay puti na yan, may buhos na rin pala doon. So sa portion na yan mga bayan, nilawakan po nila. Kasi dyan po yung entrada. Kung galing ka ng Maynila, right side po yan. Bago po kayo, kung makita kayo ng tulay dyan, right side na kayo. Kung kayo ay papuntang Lucena, Bicol, Visayas, Mindanao, itong expressway na ito mga bayan, lalong mapabilis yung biyahe natin. Kasi ang traffic po kasi dito sa South mga bayan, itong Santo Tomas, hanggang ano na yan mga kabayan, Sariaya. Ang traffic dahil napakarami kasing mga farm dyan, mga pabrika, no? Kaya matraffic talaga po. So ayan po yung pinaka-entrada sa baba natin, pinaka-circle. Kung ikaw ay galing ng Lucena, parang salubungan. Ayan po yung galing ka ng Manila, sa bandang kaliwa natin yung putol pa. At kung galing ka ng Lucena, papunta ka ng Batangas, pa-exit ka na ng Santo Tomas, itong right side na naidugtong na po dyan sa SLEX TR3, ayan o, sa yung nagsanga sa bandang left side natin mga kabayan. So yan po. So salubungan po yan. Kung galing ka ng Manila, papasok ka na papuntang Lucena. At yung Lucena papuntang Santo Tomas or papuntang Batangas City, no? So yun po yun. So ayan po ang napakagandang bundok rito. Yung Mount Makiling mga bayan, talaga namang sobrang ganda tingnan. Masisilain din nyo yan mga bayan. At talagang dyan talaga kayo dadaan dyan mga bayan, sa paanan yan ng bundok na iyan mga bayan. Once na iyan ay bubuksan na, ilang buwan na lang, konting tiis na lang. Sa mga mahilig gumala dyan, joyride, lalo na yung may mga big bike dyan, no? Masarap mag-joyride dyan mga bayan. Yung mga tanawin papuntang Lucena, paglampas mo naman doon sa may, pagdating mo doon sa Tiaong, masisilayan mo na yung Mount Banahaw, Mount Dolores. Dito sa Calamba at Santo Tomas, Batangas mga bayan, itong sa kaliwa natin, yan na po yung Mount Makiling mga kabayan. Talagang dyan kayo dadaan sa pinakagilid niya. At tumbok nyo yung may umuusok doon sa dulo. Yan na po yung geothermal. So napakalaking good news nito. Kung ito ay makahabol, sana walang kalamidad, no? Walang bagyo. August, September na, October. So may 3 months. Kung walang kalamidad mga kabayan, kayang-kaya naman sa ano ko. Pero tingnan niyo mga kabayan, no? Lilipat tayo doon sa mismong malapit sa geothermal yung umusok doon. Tingnan niyo yung bundok dyan na yan po yung binakbakan ngayon ng husto. Halos lahat ng heavy equipment ng contractor dito mga bayan ay talagang dyan na binuhos. Talagang paspasan po yan mga bayan. Kahit linggo ay talagang may pasok sila para lamang mahabol yung sinasabi ni DOTR Secretary, no? Pero kaya naman yan, kayang-kaya. Kasi yung package A, package B, abangan pa ninyo yung next upload natin, yung portion ng Macban at yung ginagawa doon sa package B, yung Barangay Palma, yung overpass doon, sisilipin rin natin.
sa next upload bukas mga kabayan dahil sobrang haba na po yung video natin, baka sawa kayo, no? So ayang kaharap sa ating kamera na yan ay approaching na yan doon sa SLEX TR3 Santo Tomas interchange, at diretso ka doon papuntang Lipa na po yan. Yan na po yung papuntang Star Tollway. So ipakita ko lang sa inyo yung mga naglalakihang mga pabrika rito sa probinsya ng Calamba at Santo Tomas City, Batangas mga kabayan. Talagang hitik sa mga factory rito sa portion na ito mga kabayan. Sa baba naman natin ay talagang napakalaking company na yan mga kabayan sa dealer ng mga sasakyan, no? So ayan na po, pakita ko ulit. Yan na po yung papuntang Maynila mga bayan. So bago ang lahat naman, paki-share. Ayan po yung at mga heavy equipment sa bandang right side. Ginagawa na po nila riyan dahil dyan po yung palabas sa bandang right side, no? Kung galing Lucena, papasok na po sa SLEX TR3. Kaya nilaparan nila ng husto yan sa portion na yan. Sa gawing right side, ayan po yung mga heavy equipment dyan, napakadami. Talagang paspasan na to mga bayan. At sana naman, makisama naman ang panahon. Huwag naman yung pagdating sa September, halos doble-doble na. Halos nakapila na yung mga bagyo. So ito na po mga bayan, palapit na po tayo dyan sa pinaka-Mount Makiling, itong portion na ito. So yan na po, tapos na po yung mismong concrete box culvert. Uy, may nakita ko dyan sa unahan mga bayan. Ayan, latag po yan ng concrete cement. So ayan po mga bayan, confirm na po, no, na naglatag na po sila dyan ng isang lane. Dito sa taas na po ito mga bayan, medyo paahon konti pag angat rito, pero kayang-kaya naman, hindi naman talagang matarik. Yung ano lang, yung kayang-kaya naman sa mga sasakyan na ano, kahit sikanahan na. Yan. Ay, mahaba na pala mga kabayan, no? So ito yung sinabi ko sa inyo nung last vlog natin rito, na dito sa portion nito, posible ito ay uunahin, malapit na po ito lalatagan ng concrete cement dahil may nakalatag na pong base course. So ayan na po nga, naglatag na po sila rito. Almost 1 month tayo bago bumalik, or 3 weeks. So ayan po mga kabayan, no? Bagong bago. Ayan sa dulo, mayroon, andyan pala yung ano mismo mga kabayan, yung pinaka machine na naglalatag ng concrete cement. Ayan o, sa dulo. Try nating akyatin yan dyan pag paalam tayo sa gwardiya ng isang subdivision, kasi itong portion na ito mga bayan, subdivision po ito. Hindi tayo makabasa-basa makapasok dyan, kaya drone na lang ang pinatakpo natin dyan. Kaso may interference sa signal. Ano kayang mayroon dyan sa portion na yan? Bakit mayroong sagabal dyan sa signal? Napakataas naman sana. So ayan po mga bayan, no? Hanggang dito lang yung drone natin. Nagkulay pula na at kulay orange na. So pabalikin natin yung drone natin, pabalik doon sa mismong SLEX TR3 sa pinaka-entrada. So yung baba na yan mga bayan, ito pagkalampas ng concrete box culvert, mayroon na yung base course na ilatag, pero yung pag dumadaan, ayan o, sa bandang right side, klarong-klaro yan base course. Kaso dyan dumadaan yung mga dump truck na naghahatid siguro ng mga
buhangin or concrete cement para sa pagbuhos roon sa likuran natin. Kaya nagputik dyan, oh. Yan. Pero may B-scores na yan mga kabayan. So, asahan natin, siguro mga second week ng August dito sa portion na ito, sa baba natin ay tapos na rin po ito paglatag ng concrete cement. Kaya abangan natin. So, dyan po tayo kaganina dumaan sa pinakadambuhalang poste dyan mga bayan. Parang concrete box culvert lang din dahil dadaan dyan sa, papunta doon sa mismong may golf doon. So, ayan na po yung baba natin. Yung may mga sasakyan dyan. So, lipat tayo. Narito na po tayo sa mismong geothermal. No, mga kabayan, pakita ko lang sa inyo yung pinakatuktok na kung saan ito po yung drone natin hindi makaangat, ang lakas ng hangin. Parang imbes pa forward yung drone natin ay hindi siya maka-forward sa lakas ng hangin. So ito na lamang po ang malaking trabaho. Pero ngayon ay nakalibel na siya. So baka September ito matatapos talaga to. September katapusan. Dito sa portion na tumabayan siguro sa aking estimate lang po. Pero iba-iba po tayo ng opinion. Sa mga eksperto dyan, paki-comment po, no? Huwag po kayo mahiya mag-comment mga bayan. At wag lang po tayo magmura para hindi kayo ma-hide, no? Kasi bawal po magmura. So, ayan po. Nakita natin yung doon tayo galing kanina, yung sinimento doon. Ayan, no? Tsaka yung machine, mga bayan. Yung portion na ito ay bakit kaya ang hina ng signal sa drone? Interference signal. Nasa tuktok naman ito eh. Yan, doon tayo galing kaganina. Papunta rito sa paanan nitong bundok ng mga kabayan. May base course na rin dyan. Kaso, natabunan na yan ng mga putik. Dahil yung mga dump truck na galing rito na tatanggal dyan sa mismong mga buhangin, mga bato dyan sa mismong bundok na binabawasan nila, ay doon dadaan. Kasi bawal sila duman doon sa subdivision. Doon lang talaga sila dadaan sa mismong pinaka-alignment ng SLEX. So, ayan po yung baba natin. Halos kalibel na po yan mga bayan. Nagbawas na lang sila konti itong bandang kanan. Label na pala yun doon sa sinimento. Kalibel na siya. Mayroon din nagsabi na itong SLEX extension daw, maraming paahon. Di kaya mahal sa gas. Depende na po niyan sa inyo, sir, no? Kung matik yung sasakyan nyo, pag arangkada pala ay dapat pakiramdaman ninyo yung engine ng inyong sasakyan. Wag yung paiyakin nyo yung sasakyan nyo, arangkada pa lang, diin agad sa gasolina. Talagang bilis maubos ang gasolina. So, ayan po, yung progress rate yung naglatag dyan ng semento, napakalaking alwan na po yan. Napakalaking good news. Kahit panaka-naka na yung ulan ngayon, panay ulan, ay dito sa portion na ito, tuloy-tuloy ang pagbuhos dyan sa mismong concrete cement. So, ito yung bundok mga kabayan na sinasabi ko sa inyo. Pinapatag na lang ngayon sa pinaka-alignment. So, masilayan natin dyan. Mayroon pang isang tulay, no? May tulay dyan gagawin mga bayan sa bandang kaliwa natin. So, masisilayan natin. Pero, ang kulang na lang siguro dyan yung portal beam, no? O tsaka girder. Yan po ay maano na siya, malabel na po rito sa taas. Itong may mga bako dyan. Ayan po yung tulay sa bandang kaliwa natin, mga kabayan. Pakiusap naman mga kabayan, huwag tayong mag-skip sa ads, no? At paki-share na rin at subscribe na rin sa ibang hindi pa nakapag-subscribe. Nang sa ganun ay ma-notify kayo pag may mga bagong upload tayo sa infrastructure sa ating bansa mga bayan. So ayan na po yung mga bako dyan, napakadami.
Nagkalat sila dyan sa portion na yan. So, ayan po yung tulay sa baba mga kabayan. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. So, 2 poste. Wala pang portal beam dyan mga bayan. So, gagawa pa sila bago sila maglatag ng girder dito sa portion na ito mga bayan. So, ito na lamang po ang makonsider natin na talagang malaki ang trabaho pa. Siguro naman August, September, October, mga November ay tapos na talaga ito rito sa portion na ito. O di kaya October katapusan. Kasi doon sa portion ng mga bayan, papuntang Barangay San Antonio, halos napakahaba na rin doon ang nalatagan ng concrete cement. Actually, dyan sa pangalawang bundok sa unahan, ipakita ko sa inyo maya-maya, ay halos tapos na ang paglatag ng concrete cement. Halos nasa paanan na nitong bundok kung saan tayo narito ngayon. So, ayan po mga bayan, no? Yung 2 poste. Wala pang portal beam dyan mga bayan. Kailangan mayroon niyang portal beam dahil dyan po ipapatong yung mismong mga girder. Ano po? So, dyan sa portion kasi na yan mga bayan, mayroon siyang creek. Napakaliit lang na ilog yan. So, ayan po yung simento sa baba. So, yan lang po muna mga bayan, yung ating update rito sa SLEX Star 4. Porca Studio, hindi sikat pero nag-aabot ng balitang tapat. Maraming salamat. God bless.